Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman at welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At gusto ko lamang reaksyonan ang isang comment dito ni Riz San. Okay, sabi niya, ang EDC ko po sir is 1911-45 arm score. Nakahapkak po ako palagi tuwing dala ko. In my own experience, mahirap na ikasam mo pag nasa actual enkwentro at may tama yung isang kamay mo, hindi mo na may kasa ang baril mo kung nakahapkak ka. I-open at iputok mo na lang sa kalaban. Okay, ang sabi ko nga, kung paano ninyo i-prepare yung inyong pagdadala ng baril, ang mahalaga ay praktisado ninyo at alam ninyo ang gagawin. Ngayon na ano ko lang yung ano dito na pag daw may tama yung isang kamay, so isang kamay na lang magagamit mo, paano ka pa makaka-retaliate o may pagtanggol mo pa yung sarili mo kung may tama na isang kamay mo at hindi mo na magamit. So yan lang ang aking bibigyan ng pansin ngayon. Pero bago natin yan bigyan ng pansin, ay gusto ko lang pasalamatan yung ating mga viewers at mga subscribers. Tayo ay patuloy na dumarami. Maraming salamat sa inyong pag-share, pag-like, pag-thumbs up sa ating mga video, at lalo tigit sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Okay, dahil kayo ay nakakatulong sa ating mga beneficiaries. Tayo po ang YouTube channel ko ay ginawa hindi para pansariling kita, kundi ito ay tinutulong ko sa ating mga beneficiaries na 6 na mga bata na anak ng single parent, mostly may elementary at high school. Okay, at dahil okay naman yung kita ko dito sa aming kumpanya dito sa Kuwait, sa Meyadin Shooting Range, kaya wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas, may mga naghahanap pa sa akin. Ayos naman ang kita ko dito at wala naman akong pinapag-aral na anak. So bilang pasalamat ay dinagdagan ko yung mga tinutulungan ko at yun nga, ang kinikita ng ating YouTube channel ay para sa kanila. At pasasalamatan ko din yung mga nagpadala dito sa ating GCash. Yung GCash na yan ay sa anak ko yan yung aking tesorera. Kaya maraming salamat. Shout out kay Alfredo Isidoro Dosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon Boy Umay ng Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Banglista ng Pasay, meron kayo magpakilala, tawagin nating Adrian, kay Conrado Ilulaylio, kay Junar Diaz, kay Jenny Sardona na Pulang Albay. At special thanks lang kay Noli Peace sa Amerika ng Virginia, USA, dahil yung kanyang ipinadala ay ibinili natin ng salamin, reading glasses, yung isa nating beneficiaries na may problema sa mata, na hirapan makapag-aral. Kaya saludo ako sa iyo, Noli Peace America. Sana marami pa ang gumaya sa iyo na may ginito ang puso, at maraming salamat sa inyo. Sigad na ang bahalang gumanti ng inyong mga kabutihan loob. Okay, ayan, at reaksyonan lang natin itong wala namang problema kung sabi ko nga, ang importante, alam ninyo ang inyong gagawin. Kung yan man ay naka-condition 1, chamber load, inserted magazine, hammer up, o nakakak, safety on, walang problema yan. Basta't alam ninyo ang inyong gagawin. Okay, nagkakaiba lang tayo dahil sa mga ibang mga safety. Gusto natin mas safe na gano'n, mas safe para sa akin gano'n. Walang problema. Ang importante sa atin, alam natin ang ating gagawin sa panahon ng kagipitan. Huwag po tayong gumaya doon sa nag-viral na ngayon ay nakakulong na. Ginamit ang baril ng pabara-bara. Ayan, nakakulong ngayon siya. So, hindi man yan ang topic natin ngayon. Pero dapat alam natin kung paano gamitin ang baril. Yung sinabi ni Rizan, kung
tinamaan tayo sa kabilang kamay at isang kamay na lang ang ating magagamit, ay papaano natin tutugunan yung emergency. So, para sa akin ay may mga paraan naman dyan. Okay, ito ay ituturo ko sa inyo hindi para magyabang, baka tayo mabas na naman, sabi, baka naman sobrang yabang naman natin, baka kung ano-ano naman pinagtuturo nating mga kayabangan. Alam ko na yung mga ano dyan, yung mga baser dyan. Nagturo ako nung quick draw from the bag, ay may mga namba sa atin. Ay ang sa akin naman ay kung kaya ninyong praktisin at mapatunayan ninyo na mabilis yun, walang problema. Dahil yun ang style ko. Okay, kung halimbawa ay isang kamay na lang ang ating magagamit. Yan. Okay. Ito ang gamitin natin, ito. Ito muna. Dahil ito kasing isa walang magasin eh. So wala naman itong bala. So halimbawa, hammer down. Isang kamay na lang ating magagamit. Paano natin ikakasayan? Okay, mag-change magazine pa tayo. Okay, halimbawa, mag-change magazine tayo ha. Okay, nag-change magazine tayo. Siyempre, maglo-load tayo ng panibagong magazine, isang kamay lang hawak. Pwede naman natin gamitin yung ating kilikili. Ayan. At magsaksak tayo ng magazine. Ayan. Paano naman, ang problema naman na yung pagkasa? Nakaano yan, Yan, paano naman problema ang pagkasa naman yan? Siyempre, dapat may kasi wala ka na isang kamay. So, may mga pwede natin gamitin yung ating sinturon dito. Yan, pa ganyan. Okay? Yan, pwede natin gamitin yan. Para tayo ay makapag-change magazine. Yan po ay hindi kayabangan. Yan ay tinuturo ko lamang baka sakaling pakinabangan ninyo. Kasi nga, napukaw yung aking napukaw ako dito sa sinabi niya paano daw kung sa actual at aksidenteng tayo ay tinamaan sa isang kamay at tayo ay magtatanggol ng ating buhay. So, yun ang mga isang pamamaraan na ating pwedeng gawin. Okay. Kahit pa 1911, baka sabihin naman ninyo iglak lamang yun eh. Okay, kahit pa 1911 ang ating kaya nga malaking tulong itong mga rare site na ganito eh. Okay. So, pwede rin nating gamitin yung ating sinturon yan. Okay. Para ikasayan. Meron pang isang paraan. Kung tayo ay nakaniling posisyon, pwede nating ilagay yung baril sa ating alak-alakan dito sa ating likod ng tuhod. Ipitin natin dito. Okay, hindi ko na ipapakita sa inyo. Alam naman ninyo yun. Ay paano naman kung walang sinturon? Yun ang problema. Okay, kung walang sinturon, walang sinturon, ay pwede ninyong gamitin yung sapatos ninyo. At siyempre, nakasuot ito, nakaniling kayo, no? Ay, ayaw ko lang pwede rin yan dito sa ganito. Okay. Yun ang mga tanong kasi maraming tanong yan eh. Ay paano ko nakatsinilas? Ayan. Paano ko nakatsinilas o nakayapak? Okay. Siyempre gagamitin natin din yung kung kayo ay may nakitang puno. Sa puno ng kahoy. Okay, wala. Okay, halimbawa sa puno ng kahoy, halimbawa ito yung puno. Pwede rin yan dyan. Okay, walang ito eh. Walang tibet. Pwede rin yan dyan sa mga puno. Okay. Kung wala naman puno, hanap kayo ng bato. Basta yung pwede matigas na bagay. At kung wala na talaga, ay sa sa lupa. Pwede rin sa lupa yan. Okay? Sa lupa na matigas, sa simento na matigas, maraming paraan yan para ma-achieve natin. Ang importante tayo ay presence of mind at alam natin ang ating gagawin. So itinuro ko lamang yan dahil malay mo, malaala ninyo ako sa panahon ng kagipitan. Okay, yan ay hindi man sa pagyayabang. Talagang yan ay dapat ay alam pag tayo may firearms ay alam natin paano gamitin ang ating mga gamit kung
sa panahon na tayo ay kagipitan dahil hindi natin alam kung paano na tayo makakasurvive sa mga ganong pagkakataon. So maganda yung, kaya minsan talagang binabasa ko lahat ng mga comment ninyo eh. So yan, yun lang ang yung kasi yung magkasa ng pistol ng isang kamay, paano natin magagawa, at yung mag-change ng magazine, sinama ko na. Okay, so sana ay kapulutan din natin ito ng kaunting kalaman. At inuulit ko, wag natin itong gamitin sa kayabangan. Okay, ito ay tinuro ko dahil yun, yung problema nga nabanggit yung paano ko isang kamay na lang, hindi daw tayo makakapagkasa. So, hanggat ako naman ako wala akong nililihim kasi pa ako ay nagturo eh. Hindi ko naman, ang katwiran ko, hindi ko naman madadala yan sa kamatayan eh. Okay, kabilang buhay. Malay mo kung yung turo ko na yun ay magamit ninyo. Okay, basta wag lang ninyo gamitin sa crime. Okay, basta gamitin ninyo sa pagtatanggol ng buhay, sa pansarili natin para magamit natin sa kabutihan. Wag lang natin gamitin. Sana yung mga tinuturo ko ay wag magamit sa mga kabalbalan o hindi magandang bagay. O yan. So, at alamin natin din yung palagi nating safety. Basta lagi tayong safety. Huwag tayong padalos-dalos na sa paggamit ng ating mga firearms. Ang firearms ay ang sabi nung isa kong nag-comment sa akin bakit ba ginawa yang Bakit ba ginawa yan, 'di ba, pampatay ang pangpatay ang ang firearms, ang baril kaya ginawa. Yan po ay para ka mabuhay, pangtanggol yan. Para sa ating security. Okay, security natin yan dahil pag tayo ay ginawa ng masama at tayo wala ng pwede nating pan-security yan. At pwede rin makaligtas ng buhay yan. Okay, kung tayo ay atakin at kailangan natin pagtanggol yung ating buhay, magagamit natin ang baril. At marami akong pagkakataon na ako ay inassault ng yung mga road range, ay wag agad natin gamitin yung baril. Pakita lang natin, wag kang wag mo akong labanan at ako'y may baril. Ewan ko lang kung lumaban pa, may baril ako. Wag agad natin, wag tayo makikipagsuntukan pag tayo may dalang baril yon. Wag tayo makikipagsuntukan. Sabihin lang natin, ayaw ko ng away dahil may baril ako, baka ako'y makadisgrasya. Awan ko, kung hindi man yun. Ay pag bumunot siya ng baril, ay di unahan mo na. May baril din pala siya, ay nakabunot ka na. Naunahan mo na ng bunot, may baril ako. Ay pag nakita mo bumunot, ay di unahan mo na. Bakit pa mauna? So yan lang masasabi ko sa inyo. At wag tayo ang pinagmumulan lagi ng away. So yan, at babasahin ko lamang yung ating weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, shout out kay Ranyuan, may 100 plus na engagement. Okay, shout out din kay Noy Pisa America. Okay, may 29 siya, bago pa lang sa ating YouTube channel. Si Rinaldo, shout out din kay Rinaldo Arsinio. 71 ang kanyang engagement. At si Alias Baby ay may 8, bago pa rin sa ating YouTube channel. At ang ating mechanic girl, ang muse ng ating YouTube channel, na sinasaluduhan ko rin dahil isa rin akong mekaniko, si Chinchin Gutierrez, may 100 plus na engagement. Walang absent yan. Okay, at maraming salamat sa inyong lahat. Sana panatilihin natin na tayo lagi ay kalmado, malamig ang ulo, at wag tayong pagmula ng gulo. Okay, ang baril ay ginawa para sa ating security, hindi para ipagyabang o anuman at gamitin sa hindi maganda. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.